Patindugod ko nang labaw ng tingog ron ha. Di nagtakuma sa nang bakba. Magandang umaga po, Ma'am Laarni Tison. Bago po tayo magsimula sa ating interview, nais ko pong magpasalamat dahil binigyan niyo po ang aming grupo ng sapat na oras para sa aming interview. Maraming salamat po, Ma'am. Ngayon, magsimula na po. Ang una pong tanong ay, ano ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng interes ng ilang mag-aaral sa asignaturang Filipino? Okay, so magandang umaga sa iyo, Lester Von, at sa iyong mga guro sa asignaturang Filipino. So kinagagalak kong sagutin ang mga katanungan na may kaugnayan para sa iyong kurso sa Filipino. So para sa unang tanong, ano ang pangunahing dahilan pagbaba ng interes ng ilang mag-aaral sa asignaturang Filipino? So may mga maraming dahilan ang pagbaba ng interes ng ilang mag-aaral sa asignaturang Filipino. So ilan lamang sa mga dahilan na ito ay ang mga sumusunod. Una, meron tayong tinatawag na kawalan ng kahalagahan. Dito, ang ilang mag-aaral ay nakakaramdam ng kawalan ng kahalagahan sa pag-aaral ng Filipino. Lalo na kung hindi nila nakikita or na-apply sa practical na aplikasyon nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pangalawa ay ang mga limitasyon sa mga pag-aaral na pagtuturo. So, ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo tulad ng pagkukopya ng notes at ay maaaring hindi makapagpukaw ng interes sa mag-aaral. Pangatlo ay kakulangan sa mga makabagong materyales. Ang mga lumang aklat at mga materyales ay maaaring hindi na makapagpukaw. Ito nakakakonekta sa kanilang interes at pang-araw-araw na buhay. At panghuli, may mga hadlit sa wika. Ang ilang mag-aaral ay maaaring hindi ganap at sanay sa paggamit ng wikang Filipino. Kaya nakakaramdam sila ng kahirapan sa pag-unawa at paggamit ng wika. So yan ay ilan lamang sa mga dahilan o posibleng dahilan ng pagbaba ng interes ng ilang mag-aaral sa asignaturang Filipino para sa atin. Maraming salamat po, Ma'am Laarni. Ngayon, ang pangalawang tanong ay, anong mga estratehiya ang epektibong ginagamit upang mapahusay ang kasanayan sa pagbasa at pagsusulat ng mga mag-aaral? Okay, para sa ikalawang tanong, anong mga estratehiya ang epektibong ginagamit upang mapahusay ang kasanayan sa pangpahusay kasanayan sa pagbabasa, pagsusulat. Mga mag-aaral ay una, meron tayong tawag na guided mga mag-aaral sa pagpan ng mga teksto, tulad ng pagtuturo ng mga estratehiya sa pag-unawa at pag-iisip ng kritikal. Meron din tayong tinatawag na independent reading, kung saan ang mga mag-aaral ay pinapayagang magbasa ng mga teksto na kanilang pinili upang mapalawak ang kanilang bokabulyaryo at pag-unawa. Then, meron din tayong reading aloud na strategy. Dito sa reading aloud, ang mga mag-aaral ay pinapabasa ng teksto sa harapan ng klase upang mapahusay ang kanilang pagbabasa at pag-unawa. At meron ding reading comprehension, kung saan ang mga guro ay nagbibigay ng mga gawain at tanong upang mapatunayan ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa teksto. Para naman sa estratehiya sa pagsusulat, gumagamit ako ng journal writing. Dito sa journal writing, ang aking mga mag-aaral ay pinapagamit ko ng mga journal upang
mapakita nila ang kanilang kaisipan at damdamin tungkol sa isang teksto o sitwasyon o kwento. So, yan ay ilan lamang sa mga epektibong strategiya na ginagamit ko upang mapahusay ang kasanayan sa pagbabasa at pagsusulat ng aking mga mag-aaral. Maraming salamat po, ma'am. Ngayon, ang sa ikatlong tanong ay, paano ninyo hinihikayat ang mga mag-aaral na mas gumamit ng Filipino sa loob at labas ng paaralan? Okay, so ang pangatlong tanong ay kung paano ko hinihikayat ang mga mag-aaral na gumamit ng Filipino sa loob at labas ng paaralan. So, para sa akin, ang paghikayat sa mga mag-aaral na mas gumamit ng Filipino sa loob at labas ng paaralan, yan ay isa sa mga mahalagang isyong dapat nating pagtuunan ng pansin upang mas mapalawak pa natin ang paggamit ng Filipino. So, ang mga paraan na ginagawa ko ay una, hinihikayat ko ang aking mga mag-aaral na gumamit ng wikang Filipino sa loob ng paaralan. Kung saan ginagamit ko ang wikang Filipino sa pagtuturo, and then nagtuturo ako ng wikang Filipino at nagbibigay ako ng mga gawain at aktibidad gamit ang Filipino upang mapalakas ang kahusayan sa pagbabasa, pagsusulat at pakikipag-usap ng aking mga mag-aaral. Kalawa, ginagamit ko rin ang Filipino sa aking klase kung saan napapakita ako ng halimbawa sa paggamit ng Filipino tulad ng pagtuturo ng mga leksyon, paggawa ng mga gawain at pag-uusap sa mga mag-aaral. Pangatlo naman ay nag-uorganisa kami ng mga aktibidad sa Filipino tulad ng mga paligsahan sa pagbasa, pagsusulat at pakikipag-usap upang mapalakas ang kanilang kasanayan sa Filipino. Sa labas naman ng paaralan, maaaring hikayatin natin ang mga bata na magbasa ng mga libro sa Filipino. Pwede rin silang hikayatin na mag-aral at manood ng mga pelikula sa telebisyon na mayroong Filipinong paksa. So yan ay ilan lamang sa mga paraan na ginagamit ko upang hikayatin ang aking mga mag-aaral na mas gumamit pa ng Filipino sa loob at labas ng paaralan. Maraming salamat po, ma'am. Ngayon ay sa ikaapat na tanong, ano ang inyong pananaw sa paggamit ng Ingles sa ilang asignatura sa halip na Filipino? Ang paggamit ng Ingles sa ilang asignatura, especially sa akin dahil ako ay nagtuturo ng English subjects, pero meron din akong tinuturo ang Filipino subjects like edukasyon sa pagpapakatao. So yan ay mahalagang issue din na dapat nating pag-usapan. So sa aking pananaw, ang paggamit ng Ingles sa ilang asignatura ay may mga advantages at disadvantages. Una, sa advantages, meron tayong tinatawag na globalisasyon. So, ang Ingles ay isang wikang ginagamit sa buong mundo. At ang paggamit nito sa ilang asignatura ay makakatulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng access sa karunungan at teknolohiya na ginagamit sa ibang bansa. Ikalawa, komunikasyon. So, ang Ingles ay isang wikang ginagamit sa komunikasyon sa mga international na relasyon. At ang paggamit nito sa ilang asignatura ay makakatulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng mga kasanayan sa komunikasyon sa English. Then, edukasyon. Ang English ay isang wikang ginagamit especially sa mga universities and colleges sa buong mundo. So, ang paggamit nito sa ilang asignatura ay makakatulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng access sa mga oportunidad sa edukasyon sa ibang bansa. Then, para naman sa disadvantages, una, pagkawala ng identidad or pagkawala ng identity. So, sa paggamit ng English sa ilang asignatura, ito ay nakakatulong sa pagkawala ng identidad ng Pilipino dahil ang English ay isang wikang hindi katutubo ng Pilipinas. So nawawala yung identity nating mga Pilipino.
Ikalawa ay pagkawala ng kultura. So sa paggamit ng Ingles sa ilang asignatura, ito ay nagiging dahilan sa pagkawala ng kultura ng mga Pilipino. Dahil ang Ingles ay isang wika na hindi nagkokonekta sa kultura ng Pilipinas. Ikatlo, pagkawala ng pag-unawa. Ang paggamit ng Ingles sa ilang asignatura ay makatutulong sa pagkawala ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga konsepto at ideya dahil ang Ingles ay isang wikang hindi familiar sa mga mag-aaral. So sa aking pananaw, ang paggamit ng Ingles sa ilang asignatura ay dapat gawin sa paraang makakatulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng access sa mga karunungan at teknolohiya na ginagamit sa ibang bansa. Ngunit, dapat nating tandaan na hindi dapat makapagbaba sa paggamit ng Filipino sa mga asignatura. Ang Filipino ay isang wikang katutubo sa Pilipinas at ang paggamit nito sa mga asignatura ay makakatulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng kasanayan sa komunikasyon sa Filipino at pinaka-importante is mapanatili ang kultura at identidad ng ating mga Pilipino. Maraming salamat po ma'am. Ngayon sa panghuling tanong, paano nakatutulong ang mga makabagong teknolohiya sa pagpapalaganap ng wika at kulturang Pilipino sa klase? So, para sa panghuling tanong, ang mga makabagong teknolohiya, yan ay napakahalaga sa pagpapalaganap ng wika at kultura ng Pilipino sa klase sa maraming paraan. So, ang halimbawa dyan ay una, digital na mga materyales. So, ang mga digital na mga materyales tulad ng e-books, mga aplikasyon, mga apps at mga website, yan ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng wika at kulturang Pilipino sa klase. So, ang mga materyales na yan ay maaaring gamitin ng mga mag-aaral sa kanilang mga gadget, kung meron silang mga gadget, at maaari rin gamitin ng mga guro upang magamit nila yung mga tools sa kanilang pagtuturo ng leksyon. Then meron din tayong mga video at mga pelikula kung saan nakakatulong ito sa pagpapalaganap ng wika at kulturang Filipino sa klase. Dahil dyan, ang mga guro ay maaaring gumamit ng mga video at mga pelikula sa pagtuturo ng kanilang mga leksyon at mga kultura ng Pilipinas. At meron din tayong social media. Sa social media tulad ng Facebook, Twitter at Instagram, yan ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng wika at kulturang Filipino sa klase. So ang mga guro tulad ko ay maaring gumamit ng social media upang magturo ng mga leksyon at mga kultura ng Pilipinas. At ang mga mag-aaral ay maaari rin gumamit ng social media upang makapag-ugnay sa mga kapwa nila at sa kanilang guro. Sa mga paraang ito, or sa mga binanggit kong paraan, ang mga makabagong teknolohiya ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng wika at kulturang Filipino sa klase at sa pagtuturo ng mga leksyon at mga kultura ng Pilipinas sa mag-aaral. So yan lamang. Maraming salamat po Ma'am Laarni Tison at sa inyong konting oras na ibinigay sa amin. Sana po ay makatulong po ito sa aming activity. Maraming salamat po. Maraming salamat. Walang anuman. Bye, te. Bye. Kamukha ano eh. Mayor na mo. Suko kay mi sa iya ha.